Okay, so hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So, eto na nga po guys, no? Itong video na ito ay nag-viral po ito sa social media. Grabe guys, habang binabagyo pala ang Cebu at maraming namatay doon dahil nasalanta sa bagyong Tino, ay eto palang si PBBM at si F. Eliza ay nagpa-party-party pala ito at nagpapa-concert pa. Grabe ano? Grabe, nagawa pa talaga lang mag-enjoy habang marami tayong mga kababayan na namatay sa bagyong Tino sa Cebu. Ayon sa mga netizens, kailangan daw talagang patalsikin na etong si PBBM. Sabi nila, abangan lang daw ngayong November 16 to 17 dahil pati INC ay kumilos na rin. At dahil nag-viral na ang video ito at marami nagalit kay PBBM at kay F. Eliza, abay, si Auntie Claire ay todo rescue kaagad. Ayon sa kanya, hindi po ito pagsusuot ng mga costume katulad ng Snow White para magpa-party-party. Aba, si BP Sara naman ang kanyang pinariringgan. Pati si BP Sara ay dinamay sa kanilang mga kalukuhan. O di ba, kawawa naman si BP Sara. Lagi lang nilang ginawang punching bag para pagtakpan ang kanilang mga kalukuhan. So, eto na nga guys, hindi ko na patatagalin ito. Panoorin po natin ang video ni Maharlika no, kung saan ay, yun nga po, no, binuking po niya at binuljak niya etong si F. Eliza at si PBBM. Eto guys, panoorin po natin So ang ayan, video ito. recently, mga kababayan, November 7, ayan si Lisa Tanas. Ayan, may pa-concert pa. Goldenberg Concert Series presents the PCSO Vocal Ensemble. Ayan, kasama si Langka. Nakita mo si Lisa Tanas. Edit na edit ang kanyang pagmumukha. Ang mga pagmumukha nila, akala mo, pinlansya o inapaka ng pison. Okay? So mga kababayan, pinost natin yan sa ating Facebook page kanina. Ayan, nakita nyo yung tao. Mas maraming natatawa. Ayan, basahin ninyo ang mga comment. So, karamihan sa nagko-comment sa kanila ay what? Mga, okay? Ang kakapal. Ang sabi dyan, no? Ang kakapal. Sana madala ito silang lahat ng masamang hangin. Nakikita nyo ba yung comment ng taong bayan? Kung gaano kagalit. Gunggong na lang talaga ang tumitingala sa mga jutang jininang mga ito. Basura talaga. May typhoon nang nag-post pa ng ganyan. Ayan, bagong Pilipinas pa. Sarcasm. Unahin niyo muna ang paghahanda at paano niyo tulungan ang mga tao. Ayan, nakita niyo, pag pinuntahan niyo yan, libo-libong nagagalit sa taong bayan. Yate. Yate ra, pa-concert-concert, ay pakigipang bagyo. Alright? Blackpink next, sabi. Kasi nga, may pinreport si Maui na I think ang Blackpink ay kanila ding babayaran at para pag-concertin dyan. Pagsayawin o kung ano man. Ang punot dulo ng lahat ng kasakiman na nangyari ngayon sa bansa ay si Lisa. Ayan yung mga tao, tinatag siya. Nakita niyo yung galit ng taong bayan? Yan mga totoong tao yan. Totoong tao to, libo-libo. Dito ang mga sentimiento ng taong bayan. Sabi nito, wow, social pinaghahandaan ang bagyo. Social pinaghahandaan ng bagyo, hindi pinaghahandaan ng bagyo. Alright? Kadiri talaga tong first lady na ito. Actually, lahat kayo mga angka ninyo. Naguunahan, sabi ganon. Nakakaya naman. Nagunahan daw ang mga trolls. Pati naman sa social media, ginagawang tanga ang Pinoy. Yes, kasi puro trolls ang nagbibigay ng papuri kay Lisa Tanas. Dahil sinabi ko na sa inyo yan na si Lisa Tanas pa lang, 5 million a month, mahina ang trolls para, bayad niya sa trolls para puriin yung buwakan ng inang kidnapper na yan. So, takita nyo, binabasa natin sa inyo, mga tao yan, no? Ayan, galit na galit ang taong bayan. Ayan, ang mga comments. Oh my God, nakuha mo pa talaga mag-party, buong Pilipinas lubog na sa baha. Gaano ba kahalaga yung party na yan, mga kababayan? Tanggalin na natin yan. Di ba? Wala man lang pa-condolence galing sa, sabi ni Beautiful Life, tama ka palangga. Galing kay Lisa Tanas. Paano magbibigay ng pakikirama yan? Wala nga silang pakialam sa inyo. Paulit-ulit nating sinasabi na walang pakialam ang bangag administration sa inyo, mga kababayan. Wala talaga silang pakialam. Kaya habang kayo ay ang mga pamilya nyo, sabi ko nga, nangamatay, naano ang inyong mga bahay, sila ay nakuha pang mag-party-party. November 7 daw naganap yan. Gaano kahalaga yan? Pumunta si Bangag doon sa Liloan, Cebu. Nag-optics lang. Ang dala-dala lang niya doon sa mga tao, mga Cebuano, laway lang. 'Di ba? Ang mga tao doon umaasa, nakita niyo, nag-meeting siya doon tapos may dala pa siya karatula. Ay, may pinabitbit pang mga
karatula na sinulat doon sa parang kahoy na BBM or bangag, we love you. We need food and water. Parang gano'n yung nakasulat. Pero walang dala, kundi ang laway lang niyang pangako na bibigyan ng tag 5,000, o 5,000 doon sa partially damaged na bahay at 10,000 doon sa completely damaged para daw makapagpatayo ng panibagong bahay. For sure, mga kababayan, hanggang ngayon ay hindi pa na ibibigay yung 10,000 na yan o 5,000 na yan na pangako ni Bangag. Hanggang optics lang, mga palangga. So imagine nyo, malupit ang dinaanan o pinagdaanan o natanggap, natamo na mga delubyo ng ating mga kababayan. Yung mga pagkasira ng kanilang mga bahay, pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Dahil sa Bagyong Tino na yon, maraming pamilya nawala ng bahay, gamit, tumash out lahat. Nakita nyo naman na walang rescue nung time na yon sa Cebu, wala ka makita. Ultimo mo yung nag-rescue ng helicopter na, surplus helicopter yata yun. I think, yeah. Di ba? Bumagsak din. 6 ang patay na mga kasundaluhan. 6 ang nagbuwis ng buhay. Sabi nga natin, hindi nga natin alam kung yung surplus, surplus na nga, baka tinipid-tipid yung mga tornilyo doon, baka kulang sa penetrating oil o sa grasa o kung sa anuman. Kaya bumagsak yung helicopter na yon or hindi dapat lumipad, pinilit na paliparin ng kanilang boss nila o ng general nila para maghatid o maghatid ng tulong kasi ang intention nun is magbigay doon ng tulong. Pero syempre, okay yung magbibigay ka ng tulong pero pag alam mo delikado na ang mga tao mo, wag mo basta-bastang paliparin. Alam niyo kung bakit? Kasi late na yung kanilang rescue. Yung kanilang rescue operation. Dapat yung bago pa nagbagyo, naka-standby na, may nakaposte na kumbaga. Naka-station na ang bawat rescue operators. Okay? Ang bawat sundalo man yan, DSWD man yan, bawat tao, mga staff na yan, nakatoka-toka na sila. Hindi yung lilipad ka pa lang habang kasagsagan ng bagyo. Yes, it's bangag operation ang tawag dyan, sabi ni Serena in Turkey. So yun, samantalang sila ay nag-party-party. Ganito po kayo tratuhin ng bangag administration. This is bangag approach, mga kababayan. Inaanod na kayo't lahat-lahat, sila ay nagpapakasarap pa. Nagpapa-concert, nagpapasayaw, nagpapapulburon, nagpapakangkang. Di ba? Habang kayo ay nagkandamatay ang inyong mga pamilya. Nagpapakita na wala silang malasakit, manhid sila. Wala silang pakialam sa inyo, malunod man kayo, mamatay man kayo, magurgur man kayo ng baha. Basta sila ay nakapag-party-party ang mga addictus benedictus. May tiwala pa ba kayo sa mga hayop na to? Kaya sabi ko sa inyo, pagkatapos ng bagyong ito, ng mga taga Maynila, patalsikin nyo na ang mga adik na araw-araw kayong pinagnanakawan. Walang pakundangan. Manhid, sabi ko nga, manhid. Walang empathy, walang simpati, walang puso, mga pusong itim. Sa kabila ng kanang paglubog ninyo, sila ay patuloy na namamayagpag sa kanilang party. Nagugutom kayo, yung mga bata doon na dinalaw ni Bangag sa Liluan. May inabot man lang ba siya ng isang supot? At late na siya pumunta doon. May inabot ba siyang supot para sa na may tinapay or anything na makain, immediate, right away na pagkain ng mga tao? Nagugutom, umaasa. Pag nakita mo lang ang presidente, busog ka na, ang presidenteng Bangag. Hindi ba dapat? Wala siyang dala. Laway lang, nag-optics lang to si Marcos Jr. Samantala, ito yung halos kasabay ito ng concert. Yeah, kailan siya pumunta doon? Anong petsa na ngayon? 2 days, yeah. Habang sila nagpapakasarap sa Malacanang, nagko-concert, si Bangag nag-optics doon na walang bitbit na pagkain, okay, na hot meals or anything na nakita ninyo na pinamigay niya, wala. Laway lang, nagkumpas-kumpas, nagbulol-bulol lang siya doon. Samantalang sila, may palitsyon, may pa-caviar, may pa kung ano man ang nilamo nila doon sa Malacanang, may pa-pulburon, may pasinghot sila. Gutom na gutom kayo at lunod na lunod ang inyong mga pamilya. May tiwala pa ba kayo sa gobyernong ito? Pagkatapos ng bagyo, patalsikin nyo na yung mga adik na ito. Ito mo nag-backlash ang mga tao. Sa comment section na kinakita ko kanina, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng damdamin, ng sentimiento ng taong bayan ay sukang-suka na
sa mag-asawang demonyo, sa mag-asawang kawatan, kidnapper na si Lisa Tanas at si Marcos Bangag at 10 ng pamilya niya at lahat ng kasabwat nila. Hirap na nga Pilipino. Even before ng bagyong ito, sila party-party pa. Tapos nagdrama-drama, kunyari pumunta sa liluan, nagbigay ng 5,000, 10,000, o inangako pa, dahil di naman natin nakita na nagbigay, di ba? At super late, nung moment na nagbagyo, nasaan si Bangag? Natutulog. Sumisinghot siguro ng pulburon. Hindi enough. Yung mag-optics-optics lang si Bangag doon, mga kababayan. Dapat, kung mahal niya kayo, beforehand, ay mayroon unang nakatalaga. Ngayon, dahil nasilipan sila ngayon, may mga paano sila, pa-meeting-meeting sila. May mga rescuer, in fairness doon ngayon sa Camarines Sur. Sa Bicol, nakita ko may mga rescue operators. Okay? Kasi nga, sa Cebu, pumalpak sila. And I hope, we're praying na wag tumuloy sa pagsobrang lakas at walang may mamatay dito sa bagyong ito. Dahil palpak talaga si Bangag. Kailangan nyo nang tapusin yung hayop na yan. Kailangan nyo nang tanggalin. Dahil ipinapakita lang ng pamilyang itong mga adiktus na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang sinasabing, ano tawag dito? Bagong Pilipinas. Ito yung bagong Pilipinas. Bagong bangag na Pilipinas at patuloy kayong gugurgurin sa krimen, gugurgurin kayo sa gutom, gugurgurin kayo sa mga kalamidad. Sunod-sunod ang kalamidad. May sunog, lindo, lahat na minal. Diyos ko po, ba't napakamalas naman nating bayan? Oo. Well, actually, yung baha, alam nyo na hindi naman sana maraming namatay dyan kung ginasta ang sapat na pondo para dyan. Kaya nga, tayo ay patuloy na delubyo na trahedya. Inabot natin. Delubyo because it's natural disaster. Natural yan, hindi mo kayang pigilin. Pero kaya mo i-prevent ang pagdami ng mga casualties. Kaya nga natin pinupondohan yan. Kaso, double trouble, sabi ko nga. Delubyo na, trahedya pa. Dahil trahedya sa kamay ng mga demonyong ito dahil ninakaw nila ang pondo ninyo. Binabayo na kayo ng bagyo. Pa-concert-concert pa ang mga hayop. Indang concert, ilang party kaya ang ginawa nila. Sabi ko nga, habang sila ay nagka-caviar, nagsistake, dyan sa loob ng Malacanang, malinaw, mga kababayan, na binababoy kayo ng Bangag administration na ito. Walang sensitivity, walang leadership kasi lagi siyang ngiwi. Ngiwi. Hanggang ngayon, yung ibang mga kababayan natin, marami ay hindi pa rin nakakatanggap ng tulong sa kanilang mga probinsya. May mga, optics na binigyan, pero marami pa rin hindi natutulungan, wasak-wasak ang bahay. Sabi ko nga, dapat ang gobyerno, may mga pa-hotel yan, pa-shelter yan. Pero anong ginawa na ninyo dyan? Nagtagpi-tagpi na lang kayo, yung mga kahoy, pinagdugtong-dugtong nyo na. Kasi walang kwenta yung gobyerno natin. Ang nakaw nila, trilyon-trilyon. Pero kayo, hindi man lang kayo binigyan ng at least man lang kausapin yung mga hotel owners. Pwede yan eh. Alam mo yon? Pag sinabi ng gobyerno, o baka naman pwede, yung mga hotel owners muna. Total, wala namang pumupuntang mga bisita ngayon dahil sino naman ang turistang pupunta dyan sa atin. Di ba? Makabangon ng ating mga kababayan. Kung malalaking business naman, o i-subsidize ng government. Kung maliliit lang ng mga hotels, bayaran ng gobyerno. Di ba? Para ang mga tao hindi tatala-tala dyan, hindi nasa kalsada nakatenga ang ating mga kababayan. So wala na talaga kayong maaasahan sa gobyerno ninyong Bangag. Kaya sabi ko nga, mga palangga, you have to act now, kailangan patalsikin ang Bangag. Ano pinaghahandaan nila, mga kababayan? By the way, meron pa nga silang sinasabi dyan na magbibigay sila ng mga, ng mga relief goods. Malaki pa ang pangalan ng bagong kaya dapat nyo na silang gurgurin. Di ba? Balak nilang what? Balak pa nilang manatili sa pwesto. Kaya nga, di ba si Sara, ayaw na tigilan yung mga Duterte. Dito nyo makikita sa gitna ng krisis, ang gobyernong ito ay walang pakialam. Dahil patuloy ang pagbiwaldas ng pera ng bayan,
patuloy ng pag-party-party, wala silang pakialam sa inyo hangga't sila ay nakakapulburon o kung anuman. Di ba, few days ago, anong sabi ni Bangag? Meron silang inulat na paigtingin daw, kasagsagan ng bagyo to ha, paigtingin ng ating Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol ang ating bayan. At least daw 20 to 30 days o within 30, makaabot daw ng 30 days na kaya nating lumabang, makipaggurguran tayo sa kalaban, sa giyera. Bakit tayo makikipaggiyera? Di ba? Yung paghahanda, pinaghanda sana ni Bangag na sinasabi niyang 20 days, 30 days na bago daw sana dumating yung ibang bansa na tumulong sa atin, kaya natin mag-stand ng 20 to 30 days para makipagdigma. Imagine mo ang kabangagan ng buwaka ng inang pamilyang ito, Bangag na ito. Sino tayong gigera? Hindi tayo makakapag-stand. Kung ang Ukraine nga at saka Russia hanggang ngayon nagigiyera. Di ba? Mga kababayan, ilang years na yan sila? Ang Israel at saka Palestine, ilang years na sila? Tayo 20, 30 days, maganda tayo para makastand tayo. Imbis na yung effort ninyong mga AFP, yung mga rubber boats, yung mga helicopters, yung mga gamit natin pang himpapawid. Kung inilagay nyo yan dun sa Cebu na for sure hanggang ngayon may mga nawawala pang mga kababayan natin. Yung rescue operation na ginagawa ninyo, lahat ng sulok. Yung 20 to 30 days na yun na paghahanda ninyo para sa giyera. Diba? Ano pinaghanda nyo para ipagtanggol ang Pilipino? It's the same thing na yung resources na yan, gamitin dun sa Cebu, gamitin ngayon sa Bagyo, sa buong Pilipinas kung saan may bagyo, yun, doon ilaan. Hindi mga kababayan, ginagawa na kayong baboy ng mga hayop na to. Paghanda ng gera, 20-30 days, ibig sabihin, unahin pa yung pakikipaggera para sa kaligtasan ninyo. My goodness, mga kababayan. Gusto yatang gawing polboron, sabi ni Hans Dia. Polboronic ang bansa natin. Ayun na nga. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung matino yan si Bangag, 'di ba? Mag-order sa executive order. Lahat ng mga hotels diyan na hindi nasira sa Cebu, buksan ninyo para sa ating mga kababayan. Babayaran ng gobyerno, subsidized by the government. Kung kaya nilang magnakaw ng trilyon-trilyon, kaya din sana natin magbayad. Nagbayad diyan sa mga hotels, whether motel hotels, kahit anuman, or ng masilungan ng ating mga kababayan. May narinig ba kayong ganyan? Wala. Kasi diyan daw kayo matulog diyan sa bulok niyong bahay. Diyan kayo sa kalsada, even nung lindol, wala namang ganun, di ba? Na nag-announce man lang na i-subsidize ang government. Kasi wala silang pakialam sa inyo kasi nga, di ba, ang Pilipino ay resilient. Kaya, we can stand sa kahit anumang delubyo. So magtitiis na lang tayo, kaya tayo ginagago, binababoy ng gobyernong ito. Di ba? Kailangan maging tayo, maging matindi ang laban natin sa mga ganitong klaseng kahirapan. Kaya yan yung patuloy kayong sinasalaula. Nagkakandawala na ang inyong mga mahal sa buhay. Ang ini-insist ni Bangag sa AFP, maging self-reliant tayo. Dapat, kailangan nating lumaban. Kailangan natin mag-stand sa gera from 20 to 30 days bago dumating ang rescue galing sa ibang bansa o tulong sa ibang bansa. Di ba? Kailan magigera? Ngayon na ba magigera? Ngayong Pasko? Ngayong Nobyembre? Makikipaggera tayo sa China bago magpasko? Imbis na, sabi ko nga, yung mga resources yun, gamitin doon sa mga biktima. Anong gusto nila? Ibala kayo lahat sa kanyon? Hindi na nga tayo, wala nang pagkain yung mga tao doon eh. Wala ang rubber boat, putang ina ninyong hayop kayo, mga bangag kayo. Wala ang rubber boat. May makita ka, ilan na yung mga tao kumakapit sa kahoy o sa galon o saan man na mga lumulutang sa refrigerator na yung parang box ng refrigerator. Tapos ang pagkakabala ng mga yawa na to, 20 to 30 days na gera. Kailangan daw handa tayo kasi, pag inano tayo, ginera tayo ng ng China. Hindi tayo makakastand. Wala nga kayo pagkain eh. Paano gigera sundalo? Meron ba kayong mga panggerang pagkain? Wala. Handa ba kayo? Wala nga kayo pang bigay doon sa mga biktima eh. Tangina nyo eh. Nga sabi ko itong mga sundalong supot na ito, mga pulis, sabi ko, pabagsakin nyo na yung amo nyong adik. Kung gusto nyo i-preserve ang gobyernong ginagalawan nyo, ang adik, si Lisa Tanas na kidnapper, pabagsakin nyo na. Imbis na makipag-diplomatic talk,
Lagi naman ganun, di ba? Pakipag-diplomasya tayo sa mga, let's say, ng China, and maghanda pa ng giyera. So, anong ibig sabihin yan? Hindi mo dapat na sinasabi yan. Yung mga ganyang secret na yan, hindi mo dapat ina-announce yan. Na kailangan handa tayo sa giyera. Ginagawa na yan. Dapat even before, pagpasok mo balang bangag, pinaghanda mo na, pinatibay mo na ang AFP para anytime ready kung mayroon man talagang giyera gustong gumiyera sa atin. Pero ngayon, sa kasagsagan ng bagyo, pinaganda. Yung effort, yung effort ng mga sundalo ay nakatutok doon sa paghahanda ng kaguluhan o bang. Imbis na yung mga supplies, mga logistics, yun nga, rubber boats, mga equipments or any resources na pwedeng itulong doon sa ating mga kababayan, yun dapat ang gamitin. Bakit bang ang pinaghahandaan ng hayop na gobyernong ito sa kasagsagan ng bagyo? Ibig sabihin, may saltik talaga to mga to. Talagang may sapak. Di ba? Instead na, sabi nga, disaster preparedness, ang ginagawa niya, bang readiness. May tama na talaga mga hayop na ito. Kasi, wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakiramdam. They don't care. Gasos ng gasos, nakaw ng nakaw sila. Wala nga, di ba? Alam na natin yan, paulit-ulit lang, infrastructures, kaya kayo binaha. Walang tamang pagkain ng mga tao, walang paghahanda talaga. Kaya kawawa talaga tayo mga palangga. Kawawa pala kayo na nandiyan dyan. So you have to act now. Puro korupsyon, puro pampolitika. Okay? Puro kabangagan ang alam. Tapos sa mga tao nagkadamatay, sabi ni Jenjen, dahil sa kalamidad. Exactly. Diyan sa Cebu, nagkakaroon din ng politikahan. Ano ang sinasabi diyan? Okay? Nakesyo nung panahon, gusto daw nila paimbestigahan itong si Mato, di ba? Yung mga dating appointee ni Pangulong Duterte kasi mayroong tawag dito, tingnan natin to. Okay? May pinost si Pambari 4, okay, na nagagalit ang iba sa inyo diyan kasi parang si Pambari 4 ay sinasabi ay kumakampi kay Bangag. Alam mo, tapos ngayon sinasabi ni Duke Frasco, although hindi man niya diretsong pinangalanan, pero ay tinuturi niya parang si Pambari 4 talaga, Governor Pambari 4 ang kanyang inaano dito, tinitira dito. Ngayon, eto mga kababayan, ang politika hindi talaga natatapos. Pero ang punto de vista ko dito, ito kasi may senior ito si Bari 4, mga palangga. Anong senior ni Bari 4? Tignan natin. Wait. Ayan. Ito. May sinasabi siya, ayan. Kailan to? November 7. Cebu deserves to know. Okay, Cebuanos are deeply shaken by the devastation Typhoon Tino has caused in our province. Many lives were lost and countless families are suffering. This tragedy underscores a failure to implement a plan that could have mitigated flood risks and protected our communities. The flash floods we endured were triggered by an environmental explosion. Water from Cebu watershed overwhelmed downstream towns. This catastrophe could have been prevented if the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan had been executed years ago. But instead of executing this plan, different flood control projects from DPWH were executed instead in the province. Sabi niya, what happened to the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan? It was approved years ago with a clear promise to safeguard Cebu. Doon natin tatapusin yan. Ngayon, galing ito sa impact leadership na ito ay very anti-Duterte. Itong mga ito, na kesyo ng panahon daw ni Pangulong Duterte. Ito nga, ayan o. Sabi dito ng post na ito, okay, na during the Office of the President of the Visayas, Michael Dino pala, okay, mga kababayan, ay nagkaroon ng, ayan, ang sabi dito, Michael Dino expressed gratitude to the Public Works and Highway Secretary Villar for approving major infrastructure projects aimed at easing Metro Cebu's flooding. All right, basahin ito. In a Facebook post dated August 24, OPAB recalled that it was in July 2016 when Dino invited Villar to help address the region's long-standing flood woes. A year later, the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan was approved with 33.5 billion earmarked for infrastructures. Ganyan-ganyan. Alright, so sinasabi dito na ng panahon daw ni Pangulong Duterte, ayan, nagkaroon ng 33.5 billion na infra. So bakit ngayon ay nagbabaha? So yan ang tinutumbok niyan mga kababayan ng post na yan. So ang punto ko naman dito, alright,
Ang punto of vista natin dito, bakit ito, okay? Bakit ito naman babalik na naman tayo kay Duterte, kay Pangulong Duterte o kay Dino? Okay? Ako naniniwala ako na lahat ng administrasyon may magnanakaw. Pero ang punto dito, bakit binabalik kay Pangulong Duterte? Panahon na ni Bangag. Kung meron man na pag may ninakaw man nung panahon na yon, alright? Bakit ngayon lang imbestigahan ni Bangag? Yan din ang tignan mo dapat, Governor Pambari 4. Kasi finifidan ka ng mga ganitong klaseng information para isisi sa mga Duterte. Walang politika po. Kasi alam ko, you're not supposed to be pro-Duterte or pro-Bangag. You're pro-Filipino. Tama? Kasi ako, I am pro-Duterte and pro-Filipino. I'm not pro-Bangag. Pero kasi si Bari 4, ang laking tinulong niyan, di ba, ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang kwento, nanalo lang yan si Pambi, nagkataon na galit ang mga Cebuano kay Gwen, sabi ni Berto David. So, ang punto de vista ko dito, mga kababayan, dapat inuubos ni Bari 4 yung time niya, okay? Diyan muna sa pag-aasikaso sa mga tao, yung mga biktima. Hindi siya dapat muna nag-entertain ng mga ganitong klaseng pag-feed sa kanya. Kasi kung meron mananakaw, this is not the right time. Dapat, ang unahin niya, yung pagnanakaw ni Bangag. Di ba? Kasi si Doc Frasco, talagang tinitira din siya ni Doc Frasco na puro daw siya ako pa-optics na ganyan. Wag muna siya, masyado too much for you, Governor Pam. I'm not against Pambari 4. Okay? Ang sa atin lang dito, nililis kasi. Alam ko na, you are being fair. Pero nakita nyo, na-out of focus eh. Di ba? Na-out of focus. Sabi nga daw ni Robin Padilla, tumulong muna bago magpakulong. Yeah. Mamaya na yan, yung politika na yan. Hindi yan importante ngayon. Ang importante ngayon, dapat si Bangag, bago kayo nagharap doon sa mga kawawa nating kababayan, nagdala man lang ng masarap na pagkain para sa ating mga kababayan. Hindi laway lang eh, nag-optics lang. Patunayan mo, Governor Pam, sa mga kay Wakwak Garcia. Tingnan mo, nananawagan sila na ang liluan daw, pinababayaan mo. Okay, kung yan ay may katotohanan, kahit na yan ay bayan ni Gwen Garcia, hindi naman si Gwen Garcia si Wakwak ang nandoon. May point din itong si yung pumunta ng Europa, nagtapi lang sila ng kanyang asawa, ng tourism secretary, di ba? Nag-cross-cross-cross ang mga hinayupa. Okay? Na dapat tratuhin ang liluan na pareho lang. Pero alam naman natin na politika din yun. Ang punto de vista natin dito, you have to shine, Governor Pambari 4. Pantay-pantayin at huwag ka magpapabudol muli, okay, kay Bangag. Di ba? Remember, yung kaibigan mo na namatay, na kaduda-duda pa nga ang pagkamatay, who's that? I forgot her name, yung friend niya. Yan. Nagbuwis ng buhay yan sa pakikipaglaban kay Wakwak. Sino yun? Nakalimutan ko na yung pangalan ng doktor. Weng. Si Weng. Nakalimutan yung pangalan. Doktora Weng. So anyway, yan ngayon. At can see Doc Wee. Yes. Liza. Yeah. Liza Maluwang. Okay? Rowena Verde. Back to back kami laban dyan kay Wakwak at saka kay Bangag. In honor. Huwag ka nagpapauto ka. Adik yan. You run the province of Cebu ng sarili mo. Huwag kang magpapa-impluwensya sa mga mambubudol. Yung pagsisisi sa Duterte, sa ni Duterte, okay? Tsaka mo na yan, anuhin. Anuhin nyo muna. Nakita ko, ang sipag mo sumagot dun sa pero for sure, meron ka namang admin, di ba? Ang sipag mo magsagot sa comment section. Okay? Huwag ka magpapabudol dito, huwag ka magpapauto. Dahil kawawa ang bayan mo. O anong masasabi mo dito ngayon sa pagpa-party ni Lisa Tanas? Diba? Si Pam lagi nakasunod kay Bangag. Something is param papampam, sabi ni Serena in Turkey. Alright. I hope, sana wag kang magpagamit sa politika. Dapat alam mo na ang presidente natin ay adik. Hindi ka naman siguro inosente. Di ba? Para hindi mo malaman
na itong si Bangag ay bangag. At dapat, patola daw si Pam, sabi ng notable. Bakit? Kasi nakita ko ang dami-dami niyang comment eh. As a governor, you're not supposed to sagutin yung, ako nga, hindi ko sinasagot yung mga trolls nila eh. Di ba? Mas marami kang governor ka, dapat wala ka ng time dyan magsasagot-sagot sa mga trolls ng mga bangag. Focus on your role. Tama ba? Nagpapatol-patol ba siya? Ma'am Parvina, hello. Yan, nawawala yung signal natin eh. I don't know. Sa YouTube lang tayo live ngayon, okay? May Perez, 5 to 10K ang ibigay ni Marcos, kulang pa nga sa bahay ng aso. Oo nga, corrected by. The new normal, party-party, sabi ni Tito Delfino. Na-appoint yata si Pam sa ICI? Hindi ko alam. Na-appoint ba siya? Dalawa na yung nag-comment. Okay, sige, alamin natin yan. So ngayon, tingnan nyo, diversionary. Look at Bato now, di ba? Kaya sabi ko nga, kagagabi, kayo, sila Senator Robin Padilla, I hope, lahat ng mga supporter ni Pangulong Duterte, kailangan nyo ng kumilos. Kailangan nyo ng patalsikin yung adik nyong presidente. Bakit kasi hindi pa mag-people power? Di nga sila natatakot sa mga Filipino, sabi ni Elizabeth Yap. Malay mo, sooner na malay nyo. Hindi naabuti ng Pasko. Malay ninyo. Itong nangyari ngayon na dilubyo sa inyo, lindol, baha, ay magising kayo. Diba? Sabi ni John Pantoja, parang si Isko na budol. Mga kakasuhan, walang mahirap pag may tapal tapos ang usapan. Tingnan nyo ngayon, kapag election season, nakita nyo si Bangag nung election, nun sa mga bagyo, nagbibigay ng milyon-milyon sa mga mayors and governors, di ba? May mga ganun siya. Yung asan si Manny Pacquiao? Nasaan si Villar? Na mayaman? Na bilyonaryo? Nasaan ang mga bilyonaryo ngayon? Andun, walang, dahil hindi ba sila nakaupo, wala sila pakialam. So nakita ninyo, tandaan nyo yung mga mukha nila, mga pangalan nila. Every election season lang sila lumalapit at tumutulong sa inyo. Pag oras ng kalamidad, wala na. Kasi kailangan nila ang boto ninyo. Ganun kalungkot ang kapalaran ninyo. Nakita nyo, pag eleksyon, ang dami nagbibigay ng mga ayuda, ang dami mga nagbibigay ng mga, kung ano-ano. Okay? Kasi nga, kailangan nila yung boto. Nasaan na ngayon? May nag-ayuda ba sa inyong mga mayayaman dyan? Na may pera? Wala, di ba? Nagtsatsaga kayo sa kakarampot na tulong ng ating gobyernong bangag. Alright? Bangag na bangag. Nagtsatsaga kayo dyan. Di ba? Asan na yung pamimigay ni Manny Pacquiao na libo-libo at ni Jinky kapag eleksyon? Wala. Si Manny Pacquiao nag-enjoy. Ready yata. Nag-enjoy siya waiting for. May fight pa siya. Mabuti na nga lang. Yung kanyang anak na si Eman, in-honor niya na. Remember that? Kaya binolja ko niyan. Kung hindi, naalala niyo yun. Kung nabasa niyo ang libro ni Attorney Vic Rodriguez, by the way, ayun, ito pala, ayan. Ay, nakatali. Okay? Kung nabasa ninyo ang book ni Attorney Vic Rodriguez, nandoon sa story noon, na pro bono si Attorney Vic nung nilabanan niya si Manny Pacquiao. Not nilabanan. Lawyer siya ng nanay ni Emmanuel Pacquiao, na tinalikuran ni Manny Pacquiao ang responsibilidad niya yung time na yon. Di ba? Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo dati, dapat interviewin ko sana yung batang yon. 17 pa lang siya noon. Kasi kausap ko ang family noon. Pero ngayon, masaya na rin ako kasi in-honor niya na. Di ba? Pero na-miss niya yung informative years ng bata, ni Eman. Pero mabait yung bata eh. Ngayon, mabait na bata. Pinalaki ng nanay ng maayos. Sikat yung bata eh. Mas sikat sa anak niya. Kasi anak niya aspiring din, di ba? Na mag-boxing. Mas sumikat si Eman kasi mabait na ba? Well, in fairness naman, mukha namang mababait yung mga anak ni Pacquiao. In fairness, ang punto ko lang naman kay Manny Pacquiao, yung pagtulong-tulong, nasaan na? Bakit walang tulong ngayon? Tuwing election na lang ba, Dodong? Ako happy na ako. Kaya happy na ako na dahil in-honor niya na yung anak niya. Yun na naman naging problema ko sa kanya noong 2022 election. Nang sinasabi ko, bakit? Nagbigay-bigay ka ng tulong pero yung anak mo, tinalikuran mo, pumunta sa Jensan, binastos-bastos ni Jinky, sinigaw-sigawan. Family mismo ang nagsabi sa akin nun. But anyway, tapos na yon. Ang sisingilin natin sa kanya, nasaan niya? Nasaan na ngayon ang tulong ng mga politiko katulad ni Pacquiao o Isko, nasaan ang tulong mo? Ba't di ka magbigay doon? Lahat. Yung mga hindi masyado nasalta ng bagyo, magtulong kayo doon sa Cebu. Ay na sila ni Bangag, sabi ni Jenjen. Oo nga, di ba? Dati sabi niya, papakulong na si Imelda, mga Marcos. Wala na. Kasi nga,
pera-pera lang sila. They are not for you, they are not for the people, they are for themselves. Kaya sila nagpapa pogi points kapag election lang. Pero sa ganitong kalamidad, marami pang nagugutom sa Cebu. By the way, andito ba yung mga team Alindog ko? Kumusta na yung mga kalaban natin, mga alpot? Nangingi naman ng mga Nangingi naman ba ng mga ayuda? Sabi ni Hans Dia, tinakot at binayaran. Sino tinakot? Tinakot-takot, oo. Sino? Si Attorney Vic. Oo, nabasa mo yung book, ano? Ano sabi? Parang nasa sports show si Manny, yung nag-awan sila ng bola, ha? Basta iwan, wala pala siya. Okay. So wala siya, alam mo, kahit wala ka sa Pilipinas. 'Di ba? Kung may pera kang pagbigay, magbigay ka, lalo na bilyonaryo siya. So yun lang ang napansin ko, nasaan na itong mga politiko na kapag during election, ang daming pinamibigay na tigli 500 o tigli 1,000, 'di ba? Kasi ngayon wala. Si Isko Moreno, kaalyado na rin ni Bangag, sabi ni Corazon Aikida. Okay, Yorme at Bericuatro, parang tinakot at binayaran. I don't think so. I don't know, Palangga. Yan ang hindi ko masasagot. Hindi ko masasagot yan, Palangga. Okay. So, sabi ni Christine Wilson, ang asawa daw niyang puti nag-i-enjoy sa pound to peso rates. Di nyo kasi pinabababa si Bangag Bogo Marcos Jr. Oo nga. Kaya mo, mga Palangga, baka hindi nga aabuti ng Pasko yan. At mawawala na yung mga hayop na yan. Ganun pa man, mga kababayan, kawawa kayo dyan. So, I hope, kumusta na yung mga kamag-anak ninyo? I hope okay lang sila. At meron silang pangbigas, meron silang alam mo, kapag bagyo, dapat meron kang dilata. 'Di ba? Meron kang mga dilata o mga tinapay na nakatago na. Alam mo, kapag bagyo, masarap kumain ng tinapay, parang gutom na gutom ka dahil syempre nakakapagod or may mainit kang noodles. Basta lagi lang talagang handa. Ang problema, sa ating mga kawawang mga mahihirap, everyday nga nakikipagpatintero sila sa kamatayan. You know what I mean? Everyday nakikipagpatintero sa buhay na wala silang makain. Kung di papasok, kung di magko-construction, di magtitinda, walang pangkain ang ating mga kababayan. So malungkot talaga. Which is dapat ang gobyerno talaga nagbibigay sa inyo. Sila ang nagbibigay ng mga tulong. Kaso wala talaga eh. Di ba? Wala talaga. Kaya kala nyo napatalasakin si Bangag Jr. Tapusin nyo na yan. Okay? Yes, isang meeting lang ni Chua kay Isko, tameme na. Oo nga, hayop. FDI, stock market, tourism have all gone to its lowest on record, sabi ni Kato B. Paano nga naman Palangga magkakaroon ng investors ang Pilipinas? Tignan nyo, dilubyo, baha, lindol, kawatan, krimen. Sino naman ang turista? Sino naman ang foreigners na pupunta sa bayan natin o mag-invest sa bayan natin? Kaya palubog na talaga ang ating lupang sinilangan. Hanggat, mga kababayan, hanggat si Bangag ang nandiyan, ay patuloy kayong lulubog sa inyong bayan. Yes, sabi ni Pumpkin Diamond, Marika, talagang si Marcos Jr. ay ayan, nawala na naman ako kapag sabay ng pagkamatay ni pagkagorgor ni Pumpkin Diamond. Nagorgor din ako. Dapat lahat ng bahay ng Pilipino merong go bag. Lahat ng kailangan kapag may kalamidad, ilagay sa go bag. Dapat ready ang lahat kasi sabi ni Bangag, hindi daw sumusunod ang bagyo sa schedule. Di puta. Sabi ni Jen, oo, kasi kami dito meron kaming, let's say sa Lindol, di ba? Meron kaming mga ready for emergency. Flashlight, posporo, kandila, dilata, biscuit, mga ganyan. O kung ano-ano pa ako, meron pa akong maliit na kawali para pag pwede ako makapagluto ng itlog, yung mga maliit na kawaling ganyan, di ba? Malay mo, I hope not, no? Huwag naman magkalindol sa California. Right? So, dapat ready kayo. Dapat talaga merong nakasave kahit papaano. Yung bigas, mahirap din kasi mababasa eh. Meron bang bigas na dilata? Wala no? Wala. Frozen meron dito sa Amerika. Frozen rice. Yung mga ready na, i-microwave mo na lang. Pero syempre sa atin, diba? Pero more on dilata talaga dapat meron kayo niyan. Kahit pa paano. Ako kape lang, mabubuhay ako 1 week. Sabi niya, pareho tayo, Hans. At least papayat pa tayo, no? Magpa-fasting tayo ng 1 week. Basin mawakwak na pod si Pam, sabi ni Serena in Turkey. I hope not naman. Kasi mukhang maganda naman yung intention niya sa Cebu. Let's give her a chance to prove herself. Kasi bago pa lang naman siya.
Ang hirap kapag namumuno ay bangag na walang paki sa may hirap at numero unong pangkawatan, sabi ni Elmer Bagat. Okay? Nakalimutan na ang gold reserve na binenta. O, ayan na yan, gold reserve na yan, naging topic natin yan. Pero malay mo magkaroon na ng update yan kasi meron tayong kaibigan na nagpa-follow up dyan sa issue na yan. Tignan natin, yan sa gold reserve. Nanyanakaw ng mga hayop na yan. Daming kawakwakan sa current administration, sabi ni Beautiful Life. Kape at croissant na akong giredi para kahit magbagyo or what, social pa din. Sabi ni Jen Jen, o di ba? May bagyo na, social ka pa din, naka-coffee and naka-croissant ka para ka lang para ka lang yung mag-asawang frasco, di ba? Ay, nako. But anyway, mga kababayan, I'm praying for you sa inyong mga pamilya doon. Sana nga hindi lumakas ang bagyo. Sabi nga, powerful pa rin ang dasal, pero nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya tayo nagdasal, kung walang mga dike, walang flood control ang mga probinsya, ibabaha at babaha pa rin talaga. Kumusta na kaya ang bahay ni Frasco? Sabi ni Russell. Oo nga, remember may in-expose tayo doon sa magandang village. Balikan ko nga yun. Nakalimutan ko na kung anong eksaktong address noon, di ba? Na multimillion, parang Forbes Park ng Cebu. May taga Cebu ba dito? Naapektuhan ba yun? Parang yung Forbes Park counterpart ng Cebu? Nandun ang bahay ni Frasco, na isa sa mga in-expose natin. Sabi ni Hansa, meron daw concrete rice ang DSWD. Alright? Bato-bato ipapakain sa inyo. Sabi, nasa Facebook ng Cebu Province, nag-post na nagbigay si Governor Pam ng 2 million sa mga biktima. Ilan ang nakinabang doon palangga? Maliit yun, 2 million. Ang base sa report, 3.9 million. 2.9 million ang affected na mga families or individuals. 1 million, kung 2 million, kulang yan. Pupunta daw ata yung American Storm Chaser dito sa Pinas. Parang nandiyan dyan na. Nabasa ko kanina. Rookit. Ruby Valle, na late ka but you're still here. Okay, thank you. Yeah, Frederick Natividad, thank you so much. Anyway, mga palangga, tignan muna natin yung mga update dito. Mga bagong balita. Tayo mo, kapal na mukha, oh. Oh, si Tambaloslos daw, nakilahok pa sa pag-alala sa anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. O, eto mo, nagpunta-punta pa, kunyari, concern. Parang si Amy Marcos pala namigay ng lugaw sa Cebu, tsaka isang basong tubig. Isang boteng tubig. Ganito lang, ganito tingin sa inyo, isang tasang lugaw pinamigay ni Mangga, ni Amy walang solusyon. Namigay siya ng lugaw, at least namigay siya ng lugaw. Di ba? Tapos mag-optic siya, isang basong tubig, yun na. Ganyan kayo tratuhin ng mga hayop na ito. Oh, ngayon, si Tambaloslos, ayan, pumunta daw siya sa anibersaryo ng Yolanda, November 7. Ano ba ngayon? November 9 na. Okay? Tapos itong mga kaliwang grupo na to, magsuko na raw si Senator Bato. Sabi ko nga, Senator Bato, patalsikin yung si Bangag. Kasi papadukot ka rin itong mga hayop na ito. Plano nila to eh. Fake news kasi ito si Remulla. Okay? Wala lahat. Tingnan mo yung mga balita. Titiyan ko kung anong mga balita dito. Tingnan mo. Sabi ko sa inyo, yung mga makakaliwang grupo, yung mga kasabwat ni Bangag, katulad ditong Libana na ito. Bagyong, tayo ang nagbabayad ng presyo. Okay, Bagyong Tinoy, binunyag ang kakulangan sa land use planning at disaster risk management. Okay? So, babalik na naman uli dito ang what? Ang Pangulong Duterte. Babalikan na naman nila ang issue sa panahon ni Pangulong Duterte. Wala nang ibang balita kundi what? Kundi puro si PRRD. Alright? Puro si PRRD, oh. Walang kwenta, oh. Grabe, oh. Walang kwenta, oh. Puro lahat walang kwentang balita. Puro si Bato. Arestuhin si Bato. Samantalang sinabi ni si Kaufman, ano sabi ni Kaufman? Kaufman says warrant of arrest versus Bato is a figment of imagination. Sinabi na nga ng ICC, di ba? Na isa lang ang kaso nila ngayon kay Pangulong Duterte, kaya walang warrant of arrest si Senator Bato. Pero sabi ko nga, ito ay diversionary tactics, kaya dapat tanggalin na si Bangag. Senator Bato, gamitin mo na yung bato. Lunugin mo na yung bato para mapatanggal nyo na yung mga addict na yan. Alright?
Oh, ano pa? Puro pang politika, puro lahat pang politika ang ginagawa nila dito. Ano ba ang tinatago dito at ayaw ipakita? Sabi ni Toby Tiangco, at yan, kinwesto na naman daw niya ang kongresong mga kawatan para daw, ano sinasabi niya, dahil daw ayaw ilabas ang 2026 budget allocation kada distrito. Ano pa nga ba? Hindi na nakawin na naman ng mga hayop na yan. Kinwestiyon ni Toby Tiangco ang hindi paglabas ng House of Representatives sa budget ng Department of Public Works and Highways na nakalaan para sa bawat miyembro nito sa ilalim ng 2026 General Appropriation Bill. So, ayon kay Tiangco, humiling siya sa House Committee on Appropriations noong October 13, mismong araw na naprobahan sa ikatlong penal na pagbasa ang 2026 General Appropriation Bill na i-post sa official na website ng Kamara. Ayan, ayaw daw ilabas. Ano na to? Walang kwenta. Puro na lang ganito. Dapat talaga dyan, tapusin na yung kongreso na yan. Patalsikin na silang lahat dyan. Puro drug war, PRRD na naman, balik na naman kay PRRD yung balita. Alam mo, ganito naman ang balita nyo, everyday ganito. Kung hindi si PRRD, yung mga dating ginawa ng mga appointee ni PRRD para makalimutan yung mga pagnanakaw ni Marcos Jr., ang pangingidnap ni Satanas, ni Tambaluslos. So babalik, walang pinagkaiba to si Bangag Jr. kay Jabnoy, di ba? Na si Gloria, si Gloria, si Gloria. Tapos si Bangag naman, PRRD, si Pangulong Duterte. 3 years nang putang ina niya. Yung hayop niya, 3 years na. Si Pangulong Duterte pa rin. Yung mga nakaupo pa rin, yung mga pinwesto ni Pangulong Duterte. Pero yung mga pagnanakaw ng trilyon kada taon, ng kanyang mga kasabwat, ng kanyang pamilya, gusto nilang pagtakpan. It's so tiring. Sabi nga, it's so tiring to fight, mga kababayan, sa mga bangag. Pero, dapat kayo yung mas mapagod. Kasi kayo yung nagugutom, kayo yung namamatayan dyan sa delubyo, kayo yung nabibiktima ng krimen, paglabas ninyo, mga anak ninyo, biktima ng droga. So, dapat kayo talaga yung mag-alsa laban sa mga adik. Iligtas ng inyong gobyerno, ang inyong estado. Sabi ko nga, hindi po inciting to sedition ang pag-aalsa at pagpapaalis ng isang kawatan, ng isang adik na presidente at ng asawa niyang kidnapper sila pareho. Walang kaso yan. Demokrasya yan. Kaya, tatalsikin nyo na yung mga buwakan ng inang yan. Pag napatapos na itong bagyong ito, I hope matapos na wala ng kasunod. November 16, 17, 18, you have to speak up. Kailangan nyo ng manindigan.